Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa iyong Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na naming tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siya gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siya tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nananawagan ng propeta na manumbalik na ang bayan ng Israel sa Panginoon. Ang pagkapagsak niya, ang pagkatalo sa mga kaaway, ang mga salot at kaguluhan ng kanyang dinadanas ay bunga ng kanyang kasamaan. Kaya lumapit na sila sa Diyos na humihingi ng kapatawaran. Maghandog na sila ng mga alay ng papuri kay Yahweh. Hindi naman sila maliligtas ng kaharian ng Assyria. Yan pa nga ang tumalo at nagpabagsak sa kanila. Huwag silang maniwala sa mga larawan ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng kanilang mga kamay. Huwag silang maniwala sa lakas at bilis ng mga kabayo sa kanilang pakikipagdigma. Sa Diyos lamang sila makasusumpong ng awa. Kapag sila ay bumalik sa Diyos, sabi ng Panginoon, patatawarin ko ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan. Pasasaganain niya sila. Dito ginamit ang Diyos ang larawan ng kasaganaan na ibinibigay niya sa mga halamanan at mga puno. Magiging malalakas tulad sila ng mga sidro. Maging mahalimuyak sila tulad ng mga puno ng Libano. Mamumulaklak sila tulad ng puno ng ubas. Magkakaugat sila ng matibay tulad ng puno at magiging maganda tulad sila ng puno ng olibo. Bandang huli kanyang sinabi, matuwid ang daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa
ang nangangahas na sumuway. Nagtapos ang aklat ni Oseas na puno ng pag-asa. Magiging maganda uli ang kalagayan ng Israel kahit na ano ang kasalanang ginawa nila. Handa ang Diyos na magpatawad at tumanggap sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay bumalik sa Diyos at lumakad sa Kanyang landas. Kapag tayo ay nawawala, kailangan bumalik kung saan tayo lumihis ng landas. Habang hindi tayo bumabalik, mas lumalayo tayo. Pero kapag nakabalik na, lumakad na tayo sa wastong daan upang makarating sa ating patutunguhan. Baliwala naman ang bumabalik. Baliwala naman na bumalik tayo at tumigil na lang tayo doon. Ganun din sa ating buhay. Pigilin na ang pagkakamali at lumakad na sa matuwid na daan. Hindi nagsasawa ang Diyos na iparamdam sa atin ang ating pagkakamali at hindi siya nagsasawa na ipakita ang wastong daan at bigyan tayo ng lakas na lumakad doon. Patuloy mo kaming hinihikayat, O Diyos, na bumalik sa landas na iyong ibinigay sa amin. Dadalhin kami ng landas na ito sa iyo at sa kaligayahan. Ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu upang manumbalik kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.